May mga simbahan na ordinaryo lamang, tirahan ng dasal, tahanan ng misa. Pero may iilan na tila may sariling kaluluwa. Sa Molo, Iloilo City, isang simbahan ang matagal nang nagbabantay sa panahon. Sa unang tingin, isang gusaling yari sa bato at korales. Ngunit kapag tumingin ka ng mas malalim, makikita mo ang mga mata ng mga babaeng ribulto, ang mga pader na saksi sa digmaan, at ang mga kampanang ilang ulit nang tumunog para sa kaligtasan, pananampalataya at alaala. Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Kung bago ka pa lamang sa channel at page na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Ito ang Molo Church o Santa Ana Parish Church, isang simbahan na hindi lamang itinayo ng tao, kundi hinubog ng kasaysayan at ng mga kwentong mahirap ipaliwanag. Sa harap ng simbahan, makikita ang Molo Plaza, tinaguriang the most beautiful public plaza sa lungsod ng Iloilo. Dito nagtatagpo ang kasaysayan at pang-araw-araw na buhay. Ang distrito ng Molo mismo ay may mahabang kasaysayan ng kultura at kalakalan. Una itong tinawag na Parian, ang Chinatown ng lungsod. Dating hiwalay na munisipalidad, isinama lamang ito sa Iloilo City sa pamamagitan ng Act No. 719 noong 1903. Tinagurian din itong Athens of the Philippines, sapagkat naging sentro ng pagkatuto at kaisipan sa Kabisayaan. Mula rito, isinilang ang mga pilosopo, mga political leaders at mga ilustrado na nag-ambag sa kasaysayan ng lugar. Kaya't ang Molo Church ay hindi lamang gusali, ito'y pusod ng isang pamayanang matagal nang binuo ng pananampalataya, kalakalan at talino. Sinimulang itayo ang unang bersyon ng simbahan noong 1831 sa ilalim ni Fray Pablo Montaño. Sa simula'y yari lamang sa Tabique, Pampanga at pawid ang bubong. Ngunit noong 1866, ipinasa ang plano para sa mas matibay na simbahan at inaprobahan ni Obispo Mariano Cuartero noong 1869. Pagsapit ng 1888, sa pamumuno ni Fray Agapito Buenaflor at ng manananggol na si Don Jose Manuel Locsin, natapos ang estrukturang ito, isang Gothic Renaissance masterpiece. Ang mga pulang tore, ang mga arko at ang mga dingding na gawa sa batong korales, lahat patunay ng sining, pananampalataya at tatag ng mga Ilonggo. Kilala ito bilang feminist church. Sa loob, nakapila ang 16 na life-size na mga ribulto na mga babaeng santo. Si Santa Lucia, Santa Teresa, Santa Marta, Santa Cecilia at iba pa. Mga martir, mga ulirang babae ng pananampalataya. Sa altar nakaluklok si Santa Ana, ang ina ni Birheng Maria. Ang simbahan ay inialay sa kanya, isang pagpupugay sa ina, sa babae at sa kanilang ginampanan sa kasaysayan ng pananampalataya. Kakaiba ito sapagkat dito ang mga babae ang tunay na nagbabantay. Noong August 4, 1886, dumaan si Jose Rizal sa Molo Church. Tinawag niya itong La Iglesia Bonita, ang maganda at kakaibang simbahan. Sa kanyang tala, hinanap-hanap niya ang mga biblical paintings na nooy narito, mga obrang hindi na natin makikita sa ngayon. Isang pambansang bayani, huminto, tumingin at humanga. Ngunit dumating ang digmaan. Noong March 18, 1945, ginawang kuta ng mga Hapon ang simbahan. Ginawa rin itong evacuation center ng mga sibilyan
na naghahanap ng ligtas na kanlungan. Ngunit pinaghinalaan ng mga Amerikano na ginagamit ang kampanaryo ng mga Hapon. Kaya't binaril at nawasak ang isang tore. Gumuho ang bahagi ng kisame, nawasak ang mga arko, at ilang pader ay nasira. Hanggang ngayon ang mga kampana ng simbahan ay may bakas ng bala, mga sugat mula sa labanan laban sa mga mananakop. Ngunit hindi kailanman bumigay ang simbahan. Matapos ang giyera, pinangunahan ni Reverend Manuel Alba ang muling pagpapatayo. Tulong-tulong ang mga Ilonggo upang muling buhayin ang kanilang tahanan ng pananampalataya. Hanggang ngayon, may mga nagkikwento na mga yabag na maririnig, mga bulong na dumadaloy sa hangin kapag tahimik na ang gabi. Para sa ilan, ito'y mga anino ng nakaraan, mga taong minsan nang naghanap ng kanlungan dito, mga kaluluwang hindi nang iiwan, kundi nagbabantay. Bawat bato ng Molo Church may kwento. Kwento ng pananampalataya, kwento ng kababaihan, kwento ng digmaan at ng pagbangon. Matibay at matatag, nakaligtas sa lindol, sa sunog at sa giyera. Kaya't noong 1992, pinarangalan ito ng National Historical Institute bilang isang pambansang palatandaan. Isang simbahan na higit pa sa arkitektura, ito ay alaala, tagapag-ingat ng kasaysayan at patuloy na inspirasyon ng bayan. Maraming salamat sa inyong panunood mga kamisteryo. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Ito ang kwento ng Molo Church, isang simbahan na may sariling kaluluwa. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.